Noong unang panahon, panahon pa ng Hapon, mura pa ang mamon at sumisikat pa lang ang bihon, ay may batang nagngangalang Timon. Si Timon ay sikat na sikat sa kanilang nayon. Siya ang paboritong tuksuhin ng mga maton na taga roon. Isang araw, bago matapos ang maghapon habang umuuwi ang mga ibon, ay pauwi na rin si Timon, buhat sa pagbili ng turon. Nang biglang, "Hoy, Timon! Hipon!" sigaw ng mga maton. "Timon! Timon! Hipon! Ha 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 ha!" ang sabi ng mga maton. Lumingon si Timon na tumutulo ang sipon. "Sinong hipon?" ang tanong ni Timon. "Isusumbong ko kayo sa tiyo kong may baton." Nagtawanan ang mga maton at sinabing, si Timon, pikon, 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 pikon." Tumakbong pauwi si Timon na mas matulin pa sa nagmamaraton. Pagdating niya sa kanilang mansyon ay tinanong siya ng kanyang yaya Sharon, "Oh, Timon, ba't labas ang iyong sipon?" Sagot ni Timon, "Tinutukso po ako ng mga maton. Mukha raw akong hipon." Ang sabi naman ni yaya Sharon, "Timon, hayaan mo lang ang mga iyon. Huwag kang mapikon. Balang araw ay mapipisa ang mga iyon ng pison. Hala, sige, halika na at kumain ka na ng sotanghon." Basta yaya, isusumbong ko sila kay Tito Bon. Pukpukin sana sila ng baton at itapon sa kariton. Ang matigas na sagot ni Timon. Kinaumagahan, pagkakain ng agahan, si Timon, teka, ibalik natin sa... Pagkatapos lumamon ni Timon ng pandesal at hamon ay lumabas na siya ng mansyon upang makipaglaro sa mga taga roon ng pataasan ng talon. Pagkalabas niya ay naroon na ang mga maton. "Ayan na si Timon! Hipon na pikon!" sigaw ng mga maton at nagtatawanan sila halos buong maghapon. Tulad ng nangyayari noon, ay umuuwing luhaan at tulo ang sipon ni Timon. Nagpaulit-ulit kay Timon ang ganoong sitwasyon hanggang sa isang hapon, nakita si Timon ng diwatang nakapantalon na mahilig sa melon. "Hoy, ikaw, Timon, masyado kang pikon," sabi ng diwata na walang bahid ng pagka-mahinahon. "Madali kang mapikon sa bawat pagkakataon na hinahamon ka ng panahon. Di ka marunong bumangon at umahon kapag naluluklok ka sa madilim na balon. Parang kay sarap mong bigyan ng leksyon. Madaling madala ng masamang alon ang damdamin mong pikon, kaya mukhang nararapat lang na gawin kitang garapon." Iwinigayway ng diwatang nakapantalon ang kanyang baston. "Garapon, garapon, marupok pag tinapon. Walang kasayahang pira-peraso ay maipon. Ngayon Timon, ikaw na yun." Hindi naglaon, si Timon ay nag-anyong garapon. Hayo na si Timon na naging garapon, lagayan ng mga pulburon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng garapon. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless. Bye!